Magandang araw sa ating lahat. Nako, meron po tayong breaking news mga kamunting tinig. Alam ninyo, kung napanood ninyo ang press conference or ang statement ni Sara Duterte, makapag-isip na kayo na meron talagang masamang balak ang mga grupo na kung saan ay gusto siyang iluklok sa pagkapangulo. Marami tayong nakikita ng mga post sa social media at ito po may reliable source po tayo na nakuha na kung saan matapos daw ang statement ni Sara Duterte, naku, umalingasaw na daw ang mga sabi-sabi na kung saan hindi lang basta sabi-sabi kundi ito po ay political chismis. So kung makikita ninyo ang post ni Jarrett, okay, ni Coach Jarrett, abay nakakabahala ito. Alam nyo kung bakit? Kasi may bumulong sa kanya na puting kalapati. May bumulong sa kanya na puting kalapati. Actually, bago pa man nag-post si Coach Jarrett, palagi ko nang sinasabi sa inyo na may masama talaga balak. Di ba sabi ko nga sa inyo, yun ay what you call this, 3 araw na walang Diyos. Yung rally na yan ng Iglesia ni Cristo at ng iba pang mga grupo na sumanib sa kanila. Pinaliwanag ko na yun Actually, bago ako mag-video nito, may in-upload ako na ang title ay 3 araw na walang Diyos. Ayan. At ang pagsanib puwersa ng mga gustong iluklok si Sara sa kapangyarihan. So ayon daw po di umano sa nakarating na balita kay Coach Jarrett, na sinasawag niyang puting kalapati, aba, mayroon daw pong mga dumating sa Metro Manila at yung tawag doon sa mga dumating sa Metro Manila ay mga secession group na kung saan kinontrata daw di umano ng 3 politiko. So sino kaya yung 3 politiko na yon na kinontrata itong mga secession group na ito? So, ang kanilang plano na nabulgar ay i-execute daw po nila bukas. Dahil ito po ay pangalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo. Plus, ng mga makaduterte na pinalayas. Ewan ko lang pero para sa akin parang drama. Ang balita, nagbaba daw po ang utos. May kumakalat sa social media, isang post na kung saan inuutusan po ng leadership ng isang grupo na rallyista na mandatory daw di umano ang attendance, lalong-lalo na ng mga kalakihan bukas. So lahat daw po ng mga kalalakihan na naaanib doon sa isang grupo na nagrarally ngayon, may ibinaba daw po na kautusan ang kanilang mga leader. Mandatory ang attendance, lalong-lalo na mga kalalakihan bukas. Sa mga kababaihan naman daw, voluntaryo at bawal yung mga bata. Okay, dahil daw ito, sabi po ni Coach Jarrett, dahil daw ito sa pakikihalo ng secession group na ito sa rally. So kailangan dapat din daw ng tao para idagdag numero at maging human shields. Kaya priority po yung mga kalalakihan. Kung totoo ito, nako, napakadelikado ito mga kamunting tinig. So ang ating aabangan dito ay kung itutuloy ba ng grupo na ito ang kanilang plano. Lalong-lalo na sila po ay na-identify na. Di ba sabi ko nga sa inyo, ang Iglesia ni Cristo hindi makapagsigaw ng Marcos resign kahapon at saka hanggang ngayon? Dahil alam nyo, tinitimbang pa nila kung ano po ang sentimento ng taong bayan. Pero nakakabahala ito. Pero bahala sila kasi nagbabala po ang Department of Interior and Local Government na pagdadamputin at ikulong yung mga leader ng mga magsisigaw ng Marcos resign at manggugulo kapag ipilit po nila ito. Kasi na-identify, ang dami na pong mga post sa social media. Nakita ko rin to na post, nabasa ko rin to na naghahakot sila ng mga tao at ini-inform ang mga kalalakihan. Voluntaryo po yung mga kababaihan na dumalo. No? At saka pinagbabawalan po ang mga bata. Yung
sinasabing secession group, may nabanggit din tayo niyan sa post natin. Mga rebuilding grupo na kung saan ang talagang pakay maghalo sa isang grupo na nagrarally, gumawa ng kaguluhan, makikigulo para may reason na mag-escalate ang mga tao at gawin pong human shield. No? Kaya yung mga kalakalakihan ay priority. So tama yung mga hindi po ito hinala, mga kamunting tinig. May balak talaga sila. May balak talaga sila, maniwala kayo. Kaya lang, ang kawawang mga membro walang kaalam-alam. So kung ano ang mangyayari bukas. So, ang lagay doon, ang situation is, maiipit ang mga miyembro. Maiipit ang mga kawawa nating mga kababayan, lalong-lalo na yung paniwalang paniwala na ang rally ay para sa kapayapaan, para sa pananagutan, para sa hustisya, pero ang talagang ilalim at buod ng ganyang activity ay ang pababain ang Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Nakarapatan naman nila yon. Karapatan nyo yun. No? Pero, may mga consequences sa ganyang mga aksyon. Alangan naman, hayaan ng pamahalaan, no? Na maggulo kayo. Hayaan ng pamahalaan, itolerate kayo. Hindi naman po pwede yan. Lalong-lalo na kung sapilitan ninyo na pababain ng pwesto ang presidente. Ang tanong dyan, mga kamunting tinig, kaya-kaya nilang ituloy ang kanilang mga plano. So, paano po nila itutuloy? I-identify na silang lahat. Matapos po ang statement ni Sara, pakinggan nyo muli ang statement ni Sara para maintindihan po ninyo yan. Sabi ko nga sa inyo sanib puwersa na ang mga protektor ng mga korap. Yung mga number 1 na mga suspect sa pagnakaw nila sa Kabanang Bayan, magsasanib puwersa sila sa isang partisan group at sa isang kandidato. Naintindihan po ninyo, mga kamunting tinig? Kaya kung ako sa inyo, wag na kayong dumalo. Mag-ingat kayo. Dahil yung grupo na mga secession group na to, at ito pa, bahala na kayo mag-isip kung sino po yung 3 politiko na kinontrata itong mga secession group na ito na nanggaling pa sa ibang lugar at dumating po sa Metro Manila. Kasi ang plano nila ay i-execute nila bukas ang kanilang plano na pagpapatalsik sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dahil pag hindi nila patalsikin ang presidente, delikado ang lagay nila. Mananagot sila sa kanilang pagnakaw sa Kabanang Bayan. At matatandaan po ninyo, ang mga politiko na kaalyado ng mga Duterte, aligaga na ngayon dahil in-announce ng ombudsman na magpapalabas po ng warrant of arrest. Hindi ko na i-mention kung sino yung mga politiko, alam nyo na yon. May mga 20 na mga congressman, may mga senador, may mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, may mga kontraktor na lalabasan po ng warrant of arrest. Ang hindi ko nga naintindihan bakit kailangan pang ilabas, no? Bakit kailangan pang ipaalam? O ngayon makapag-prepare sila. O di kaya lang, hindi naman po alam ng iba na sila po ang lalabasan ng warrant of arrest. Basta mga kamunting tinig, aabangan po natin ngayon hanggang bukas what will be the possibility kung ituloy ba nila ito o hindi. Paano nila itutuloy? I-identified na sila. Tingnan nyo yung intelligence. Kaya naniniwala ako na mayroon talagang gusto na isakatuparan ang balak na iupo si Sara Duterte. So, pag ang puting kalapati ni Coach Jarrett ay tumpak, hindi ako nababahala. They can execute their plan to oust the president but they suffer consequence. They will suffer the consequences of their action, of their unlawful actions. Yun po ang aking masasabi. Yan po ang aking masasabi. Abangan natin. Kasi ako hindi na ako nababahala dito Alam mo kung bakit? Na-vlog na natin to. Dahil ang balak talaga nila, 15, 16, 17,
nung natunugan, ginawa nilang 16-17. Yung kanilang agenda, Marcos resign, pero hindi nila tinuloy kagabi because ayon po sa Puting Kalapate, isa sa katuparan nila bukas ang kanilang mga plano. They gonna execute their plan tomorrow together with the secession group na kung saan ay kinontrata ng 3 politiko. Ay alam naman natin kung ang politiko na yun ay Maka Duterte ba, hindi ba Maka Duterte, so kayo na po ang bahala mag-analyze niyan. Okay? So, delikado din tong mga kumakalat na mga information sa social media na mayroon pong ibinabang tagubilin o utos ang leadership ng isang grupo na kung saan ng mga reliyista na mandatory po attendance ang mga kalalakihan bukas. Bawal ang mga kabataan, voluntary po ang pagdalo ng mga kababaihan. Tapos, ito mga secession group na to, ihahalo ito sa rally, sa grupo ng mga reliyista. Dahil kailangan pa daw ng tao, kailangan po ng dagdag na numero, at syempre, para maging human shield. Kaya priority po nila ang mga kalalakihan. Desperado na po ang kalaban ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na hindi naman sila tinuring na kalaban. At lang talaga silang makaupo at magpapaupo nang hindi po gusto ng sambayan ng Pilipino. So, tingnan natin kung itutuloy po nila yung plano nila, o lalo-lalo na ngayon na identified na silang lahat, abay, if they are willing to face sedition and rebellion, then it's up to them. So, yan lang po. Kayo po ang bahala, mag-analyze niyan. Basta binibigyan nyo kayo ng idea dahil lahat na makikita po natin na mga informasyon sa social media na pwede pong makapag-isip tayo, makakatulong sa atin na maligtas natin ang presidente, ma-aware natin ang taong bayan, abay, kailangan magsalita po tayo. So maraming salamat, have a nice day, and God bless everyone. Please, don't forget to share, don't forget to likes, and subscribe kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel. I-click nyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa kung ano man activity ang gagawin natin sa ating Munting Tinig channel. Salamat po.